Ito po ang magandang balita na maihahatid ko sa inyo ngayon mga kaistorya. Sa wakas po, inaksyonan na po ng PBBM administration ang matagal ng problema sa NGCP. At ito ngang NGCP ay matagal na pong pinangangambahan na baka umano ma-shutdown ito ng China remotely dahil may mga shareholders nga po dito mga kaistorya na Chinese nationals, 40% pag-aari nila. Pero ngayon mga kaistorya, sa pamamagitan ng aksyon na ginawa ng administrasyon, ginamit nila yung Maharlika Investment Fund para po magkaroon ng kontrol ang gobyerno dito sa NGCP na ito pirmado na po mga kaistorya. Sa wakas, sabi nga po mga kaistorya ni PBBM sa kauna-unahang pagkakataon mula nang maitatag ang National Grid Corporation of the Philippines ay magkakaroon na ng boses ang taong bayan sa mga mahahalagang desisyon nito. Iyan ang Pangulo ng Pilipinas mga kaistorya. Ang iniisip lagi ay ang kapakanan ng taong bayan. Sa pamamagitan ng Maharlika Investment Corporation, sinisiguro natin ang mas malaking impluensya ng gobyerno upang mapatatag ang supply ng kuryente at mapanatili ang makatarungang presyo nito para sa bawat Pilipino. Salamat naman kung ganun. Salamat sa atin pong Pangulong Bongbong Marcos. Yung matagal ng pinoproblema ng taong bayan, yung matagal ng pinangangambahan natin, ayan na NGCP, napasok na po ng gobyerno. Speaking of Maharlika Investment Fund, tinadtad yan ng mga kapapaitan ng kung ano-ano po mga kaistoryang pambabatikos at kung ano-anong issue. Ayan na, nagamit na ng gobyerno natin. Nasaan kaya yung mga bumabatikos? Sa Maharlika Investment Fund. Ano ho, mga kaistorya? Ang sabi po mga kaistorya nga sa balita ng bilyonaryo ay kung mangyari ito, take note nangyari na kasi itong balita na ito ay hindi pa nangyayari nang ibinilita ni bilyonaryo. Ngayon ay nangyari na. Ang sabi, if MIF gets its way, it would dominate the board. Kita ninyo? Kaganda, mga kaistorya, di po ba? Ngayon, na nangyari na, ito na po ang balita ni bilyonaryo. Ayaw ko kasing maligoy-ligoy sa pagbabalita mga kaistorya. Kaya wala akong intro-intro Diretso sabak agad ako sa balita Kasi ako mga kaistorya, ako po ay deep personality. At isa po sa katangian ng isang taong deep personality na kagaya ko ay prangka. Straightforward po akong tao mga kaistorya. Tingnan ninyo. Ang sabi ni bilyonaryo, signed and sealed. Maharlika acquires 20% stake, gains 2 board seats in SGP, 2 in NGCP, 4 seats all in all. Mga kaistorya, salamat naman kung ganoon. The Maharlika Investment Fund has finalized an agreement to acquire a 20% stake in Synergy Grid of the Philippines at 15 pesos per share, securing 4 board seats as part of the deal. Kita ninyo mga kaistorya. Kaya pala sabi po ni bilyonaryo, kung mangyari ito ay madodominate nito ang board, ay nangyari na ngayon. The agreement signed on Monday at Malacanang was witnessed by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., MI President and CEO Rafael Consing, and SGP Chairman Henry Big Boy C. Jr. Ayan yung picture, yung photo. Ay salamat po. Di ba kayo matutuwa sa balitang yan mga kaistorya? Pakishare po at pakilike para malaman ng ating mga kababayan ang magandang balitang ito. At isa pang dagdag na balita bago tayo magpatuloy mga kaistorya, isang mambabata sa mababang kapulungan nananawagan na wag nang iboto ang mga politikong pro-China. Sang-ayon ba kayo o hindi? At isa pang balita na idadagdag ko sa inyo ngayon mga kaistorya, sisimula na ng mababang kapulungan ang investigasyon tungkol sa mga nagpapakalat ng fake news. Kasama dyan ang mga vloggers. Baka palagay ko'y maraming tatamaan mga kaistorya at mabuti kung ganun. Ako'y pabor dyan. Tuloy tayo sa balitaan natin. MIF, which is tasked with managing the Philippine Sovereign Wealth Fund, will initially purchase 1.3 billion
preferred shares of SGP at 15 pesos each or 19.5 billion pesos. It has the option to convert the shares to common stock at an additional price of 7.50 pesos per share in 3 years, so on and so forth. Ngayon, nangyari na. Walang nagawa yung mga Chinese nationals na shareholders po dyan sa NGCP. Salamat naman kung ganun. And speaking of NGCP, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon sa mababang kapulungan. Hindi nila yan binibitiwan. Ay mabuti, himayin po ninyong mabuti. Salamat sa mga mambabatas na nag-iimbestiga sa NGCP. Ako'y pabor po dyan, mga kaistorya. Tuloy. Eto na. Kayo ba ay sumasang-ayon dito? Basahin nga natin ang binalita ni People's Tonight. Nanawagan ang mga miyembro ng House Young Guns Bloc na sila Union 1st District Representative Paulo Ortega the 5th ngayong Lunes, Enero 27, sa mga Pilipino na wag iboto ang mga kandidatong pro-China. Kung akong tatanungin nyo, agree ako dyan. Iwan ko sa inyo. Mga kaistorya, comment po kayo. Ang panawagan ni Ortega ay kasunod ng ulat na gumamit ang isang Chinese vessel ng sonic device laban sa barko ng PCG malapit sa Zambales. Oo, may harassment na namang nangyari. Pero hindi naman yung sasabihing may nasaktan. Wala po. At yung vessel na yun ng China, mga kaistorya, hindi yun binibitawan ng PCG. Patuloy po yan, mga kaistoryang sinashadowing, binubuntutan, niraradyo challenge, at hindi nila hinahayaang makalapit po sa baybayin ng Zambales. Salamat sa PCG. This is no longer just about the WPS, it's about our future as a nation. Ako'y nalulungkot. May mga nakikita akong politiko, nanonood ako sa mga investigasyon. Mukhang parang pinagtatanggol pa ang NGCP. Ako'y nalulungkot sa ganyan, mga ka-story. Samantalang ang ginagawang investigasyon naman ng Kamara ay para po sa kapakanan ng taong bayan. Pasintabi, ito kasi ang mga ka-story ang akin pong saloobin. Ako'y nalulungkot lang. A vote for pro-China candidates, is a vote against the heroes who fought for our independence, the fishermen fighting for their livelihood, in the Coast Guard risking their lives to protect our seas. Yan ang hindi po naiisip siguro ng mga maka-China. Yung kinabukasan ng bansa natin ang isinasapanganib nila. Sunod, dito pa. Hinimok ngayong Lunes, Enero 27, ni House Assistant Majority Leader at Zambales Representative Jay Kung-hoon ang mga butante na huwag ihalal. Dalawa ng politiko ang may sabi ang mga kandidatong sumusuporta sa interes ng China. Nagbabala na mismong soberanya ng Pilipinas ang makukompromiso. Makinig po kayo, lalo na yung mga maka-China dyan, kung iluluklok pa sa pwesto ang mga Pilipinong pumapanig sa China. Saan ka naman nakakitang Pinoy pumapanig sa ibang bansa? Sa halip na pumanig sa sariling bansa, sa kalabang bansa ng Pilipinas, pumapanig. Ay ibang klase mga kaistorya. Sinabi ito ni Kung-hoon sa gitna ng lumalalang mga aksyon ng China laban sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Nang huli, ginamitan ng barko ng China ng sonic device ang mga tauhan ng PCG na naglagay sa alanganin sa kalusugan at kaligtasan ng mga ito. Binanggit din ni Kung-hoon ang resulta ng mga nakalipas na surveys kung saan dumarami ang mga Pilipinong kumukontra sa pagiging agresibo ng China sa WPS. Kasama ako dyan at alam ko kasama kayo dyan, mga kaistorya. Hindi kasama dyan yung mga pro-China na nanonood. Kabilang ang Pulse Asia Survey na nagsabing 73% ng mga Pilipino ang hindi sumusuporta sa mga kandidatong pro-China. Exactly. Majority ng mga Pilipino ayaw sa mga pro-China. Sa isa namang survey ng Okta Research noong Marso 2024, natukoy na 76% ng mga Pilipino ang itinuturing ang China bilang greatest threat sa Pilipinas. Ano sa pakiramdam ninyo? Threat nga ba sa atin ang China o hindi?
Kung ako ang tatanungin nyo, yun ang pakiramdam ko. Ewan ko lang po sa inyo. Comment po kayo, mga kaistorya. Malinaw ang mensahe ng ating mga kababayan. Hindi nila tatanggapin ang mga kandidato na pumapanig sa China. Totoo ba ito? Comment po kayo, mga kaistorya. Ang eleksyon ngayong Mayo ay pagkakataon nating ipakita. Makinig po kayo. Buksan po ninyo ang isip ninyo. Na hindi natin ibebenta ang ating soberenya. Ani, Kunghon, ang boto natin ay sandata laban sa mga kandidatong nagpapagamit sa China. Buksan po ninyo ang puso't isip ninyo, ha. Huwag nating hayaan na masira ang kinabukasan ng ating bayan, dagdag pa ni Kunghon. Aba, ganon, ha? Oo nga naman, eh. Mga kaistorya, totoo ito. Ha? Ang darating na eleksyon ay mahalaga. Hindi lamang para magluklok tayo ng ating mga lokal at pambansang leaders, kundi issue pa na rin ito ng national security. We must choose leaders who will defend our territorial rights, kagaya ng ating Pangulo ngayon, not those who will bow down to China's influence. Piliin ika natin, yung mga leaders, mga politikong tumatakbo na dapat iboto, piliin ika natin na yung ipinagtatanggol ang karapatan natin sa ating teritoryo, hindi yung mga politiko na yumuyukod sa impluensya ng China. Yun ang sabi po ni ni Kung J. Kunghon, mga kaistorya, meron pa dito. Ang sabi dito, palakihin ko po ito, mga kaistorya, para sayang naman pro-China candidates ilaglag sa election. Supporting candidates who are soft on China is the same as endorsing the harassment of our Coast Guard and the exploitation of our natural resources. Pahayag ni La Union 1st District Representative Francisco Paulo. Kung sinusuportahan ika natin ang mga kandidatong mga maka-China, parang pinapayagan na rin natin ang China na harasin ang Coast Guard natin at exploit yung ating mga natural resources dyan sa ating karagatan. Tama naman, totoo naman, mga kaistorya, di po ba? Sunod na balita, eto na, humanda dyan yung mga nagpapakalat ng fake news, ha? Lalo na sa mga kagaya nating mga vloggers, nako po, mukhang may kalalagyan, Sa plenary session ng Senado nitong Lunes, Enero, hindi ito. Ito siya, sisimula na ng Kamara de Representantes ngayong Lunes, Enero 27, ang investigasyon nito kaugnay ng mga sadyang nagpapakalat ng fake news at disinformation sa social media. Yari sila. Ang investigasyon ay isa sa gawa ng Tri-Committee na binubuo ng Committees on Public Order, on Public Information at on Information and Communications Technology na layuning tuklasin at ilantad ang mga nasa likod ng massive information machinery at ang epekto nito sa lipunan, partikular sa mga Pilipino. Nakapo! Yung mga kumukontrol, yung mga nasa likod niyang mga nagpapakalat na yan ng disinformation, mga fake news sa social media. Nakapo! Mahuhubara na ng maskara ang mga yan. Ang mga Pilipino ay may karapatan sa katotohanan. Dapat protektahan natin ang ating mga kababayan laban sa mga maling impormasyong nagdudulot ng takot, kalituhan at pagkakawatak-watak ng ating lipunan, sabi ni Fernandez. Agree ako dyan. Kabilang sa mga inaasahang dadalo sa briefing ang mga kinatawan mula sa mga pangunahing social media platforms. Social media ang pinag-uusapan upang ipaliwanag ang kanilang mga pulisiya at hakbang sa pananagutan laban sa fake news, cyberbullying at mapanirang content. Hindi natin hahayaang magpatuloy ang sistemang ito kung saan nalilinlang ang ating mga kababayan. Totoo yan Marami talagang may mga vloggers talagang gumagawa ng kwento, masiraan lamang yung politiko. Totoo yan. Panahon na upang malaman natin ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan para sa pansariling interes, dagdag ni Fernandez. Tama, totoo ito. Kayo ba'y agree dito, mga kaistorya? Sa mga nagpapalaganap ng kasinungalingan, binabalaan namin kayo. Sisiguraduhin natin na may pananagutan ang mga nagkakalat ng fake news, laso na sumisira sa ating demokrasya. Hindi tayo titigil hanggat mapanagot ang mga nasa likod nito at batiyak na may tamang proteksyon ang ating mga kababayan, ani Santa Rosa, Laguna Representative Dan Fernandez. Kita ninyo ay tama. Ako'y believe. Ito pa.
House TRICOM sets probe versus fake news, misinformation by Ronald Sionco. House Committee on Public Order and Safety Chairperson in Santa Rosa, Laguna, Representative Dan Fernandez believes Congress should exercise its oversight power and investigate the proliferation of fake news and misinformation on social media. Sasabihin na naman, sinasakal, sinisikil yung kanilang kalayaan at karapatang magpahayag ng opinion at saloobin. Excuse me. Pwede kang magpahayag ng iyong opinion at saloobin pero may limitasyon. Ilagay mo sa tama. Hindi yan inaabuso. Hindi po pwedeng gamiting pananggalang sa sarili yung karapatan mong magpahayag ng saloobin at opinion kung ikaw naman ay gawa lamang ng kwento. Hindi totoo. Masiraan mo lamang ang isang politiko. Hindi excuse yun. Paano natin mariregulate? Paano natin lalagyan ng accountability yung mga gumagawa ng mga content? Sa totoo lang, meron namang gumagawa ng mga content na magaganda. Meron naman talagang basihan. Yan nga yung ano ko Hindi ako nagdadakdak sa harap ng camera na wala akong binabasihan at mahirap na. Yan ang pinakaayaw ko na ako'y makapagbahagi ng maling impormasyon sa mga tao dahil mabigat sa konsensya yan. Malaking kasalanan yan. Hindi naman natin kini-question yun. Ang kini-question natin, yung mga talagang sinisira nila, yung narrative nung tunay na nangyari, yun ang dapat magkaroon ng accountability at ma-regulate natin. Tama naman. Dapat maging crime. Tama, sang-ayon ako dyan. Gagawa ka ng maraming mga trolls at babatikusin na yung isang politiko o negosyante at sisirain mo na yung pagkatao at maapektuhan yung pamilya at mga kakilala nila. Yan nga yung sinasabi ko kanina pa. Ito po ay public order and that's the reason why we need to really investigate deeper on this at malawak nga ang gagawin nating investigasyon. Salamat. Maraming tagal na. Salamat naman po at may umaksyon na sa wakas. Matagal ng talamak ang ganyan Fernandez is set to lead a tripol committee or TRICOM hearing on the controversial matter alongside the Committee on Public Information and Committee on Information and Communications Technology starting today. Ay salamat naman po kung ganoon. Ako'y natutuwa sa ganito. Ang sabi pa dito, saan ka naman nakakita? Ang presidente minumura. Totoo yun. Ang vice presidente minumura. Speaker minumura. Senate president and everybody. Ganun lang ang ginagawa. Pati nga po mga ka-Star First Lady. Inaalimura Ano na ang magiging panuntunan natin sa ating mga susunod na henerasyon? Isa pang hindi magandang halimbawa yung natututunan ng mga kabataan, mali. Diba? Ano ang ginagawa ng mga different platforms? Anong responsibility ninyo? Anong regulation ang ginagawa ninyo dito? Samantalang nakikita nila na merong kamalian doon sa kanilang mga pinapasok na content. Kailangan natin exercise yung mandato ng oversight power ng Kongreso na maimbestigahan ito. Tama. Sunod. Ako ay natutuwa po sa mga balitang ganyan, mga kaistorya. Dagdag na balita na lamang. Sabi ng asawa, nung nahuling pinaghihinalaang Chinese spy, hindi naman daw po spy yung kanyang asawa. Naniniwala kayo? Of course, yun ang sasabihin nila. Kahit nga ang China Chinese embassy, natural ganun ang sasabihin nila. Ako hindi ako naniniwala. Di ba? Mga kaistorya, dagdag na balita, ito pa, yung mga pro-China dyan. Ako, isa sa dahilan kung bakit ako dismayado sa Senado. Isa na namang Chinese national ay binigyan nila ng citizenship. Filipino citizenship. Ang kaisa-isang kumontra si Senator Riza Hontiveros lang. Bakit kumontra si Senator Riza? Kaya tama yung sabi kanina Kayo po mga kaistorya, markahan nyo na. Sa plenary session ng Senado nitong Lunes, Enero 27, inaprobahan ang nasabing panukala, 19 affirmative votes, isang kontra at walang 0 abstention. Tanging si Senate Deputy Minority Leader Riza Hontiveros ang bumoto laban sa pagpapasa sa panukala. Binigyang diin na hindi umano kaya ng kanyang konsensya na bumoto pabor sa pagiging Pilipino ni Wang. Itong tinutukoy na Wang dito, ang sabi ni Senator Riza Hontiveros ay may kaugnayan sa Pogo.
Matatanda ang una nang umapila si Hontiveros sa mga kapwa niya senador na huwag aprobahan ang panukala dahil si Wang ay junket operator umano ng Dynasty Casino, isa sa mga pangunahing karakter sa Pogo issue sa Pilipinas na nabunyag sa mga pagdinig na isinagawa ng kanyang committee noong nakaraang taon. Ayon kay Hontiveros, hindi sinabi ni Wang sa application naturalization nito na isa itong junket operator ng Nine Dynasty. Bakit ganun? May iba't ibang taxpayer identification number. Bakit ganun? Ito na lang TIN or tax identification number, mga kaistorya. Hindi ka pwedeng magkaroon ng dalawa o higit pang TIN. Labag sa batas yun. Ay sabi ni Senator Risa, ito daw pong si Wang ay may iba't ibang taxpayer identification number. Ano na tayo, Senado? Bakit naman po ganyan ang ginawa ninyo? At konektado umano sa Philippine Xinjiang Yushi Association na inuugnay naman sa Communist Party of China. Aray ko. Aray ko. Sakit nito. Kung totoo, kung totoo, hindi natin sinasabing kumpirmado, kung totoo ang sinasabi ni Senator Risa. Have we not learned anything from Guo Guaping, also known as Alice Guo, or Yang Jianjin, otherwise called Tony Yang? Have we not learned our lesson when we were fooled by foreigners who pretended to be Filipino in order to taint our system? Tanong ni Hontiveros sa mga kapwa senador. Sino ang mga kasama dyan ni Senator Risa sa kwan na yan? Nakapaw! Mga kaistorya, kaya ako yung nadidismaya sa Senado. Dapat ang dapat gawin dyan ni Senator Risa Hontiveros, mga kaistorya, magsagawa siya ng investigasyon tungkol po sa taong ito. Magsagawa siya ng investigasyon. Dagdag na balita. The World Tonight. Sa ICC ito and Interpol. Baka may umiyak na ha. Interpol ang pinagbibigyan natin. Aba, sino ang nagsasalita dyan? Ito po, inihayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa isang press briefing nitong Biyernes, Enero 24 na hindi nagbago ang posisyon ng Malacanang tungkol sa hindi pagkilala sa International Criminal Court or ICC, ngunit re-respetuhin umano ng gobyerno ang anumang request ng ICC na idaraan ang proseso ng pag-aresto ng mga akusado sa Interpol. Hindi ba si Senator Bato sabi wanted sa ICC? Yung position is wala na tayo sa jurisdiction ng ICC, pero that does not necessarily mean that the order of the ICC enforced through the Interpol is to be ignored. Aba, wala na tayong kaugnayan sa ICC. Pero yung order ng ICC sa Interpol, kumbaga doon makikipag-cooperate. Hindi natin pwedeng baliwalain yun. Sa Interpol. I'm not saying yung ICC ang inaano natin. Yung Interpol ang pinagbibigyan natin. Nako, sigurado may aangal na naman ito. Ito ang naging paglilinaw ni Bersamin matapos sabihin ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na lumambot umano ang posisyon ng Pilipinas sa investigasyon ng ICC sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan, mga istorya. Kayo, ano ang masasabi nyo rito sa mga ibinalita ng inyong lingkod? Anyway, hindi naman sa akin galing talagang balitahan. Reiterate ko lang sa mga viewers. Ayan po, pakishare po at pakilike mga kaistoryan. Maraming salamat sa inyong lahat na walang sawang laging nanonood, sumusuporta sa inyong lingkod. Lagi kayong nakantabay, nagla-like at nagsishare sa mga contents ng inyong kaistorya. Yung iba nga nakikinig, naka-headset. Kasi nasa trabaho, bawal ang cellphone ang ginagawa, naghe-headset. Salamat po mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shout out po sa inyong lahat. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan, historiador ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.